안녕하세요 여러분, 모나쌤입니다. Ayan, 여러분, andito na naman po ako at ngayon po ang pag-uusapan po natin ay naaprubahan na po yung additional 1-year extension para sa mga dayuhang manggagawa at ang nilalaman po niya ay ito po, no? Foreign workers, stay and working permit will be extended for 1 year. Additional 1 year po. Epektibo na ang isang taong extension para sa mga around 70,000 to 110,000 na dayuhang manggagawa. Kasama dito yung E9 at saka yung H2 visa holders na nasa Korea na magtatapos na ang working visa at period of stay simula April 13 hanggang December 31st, 2021. Okay, uulitin ko po, ang isang taong additional, dagdag na 1-year extension ay applicable sa mga manggagawa na E9 visa holder na magtatapos ang working visa at period of stay simula April 13 to December 31st, 2021. Upang matugunan ang paghihirap ng mga dayuhang manggagawa na pumasok at lumabas ng bansa dahil sa pandemic, no? At gayon din sa kakulangan ng mga manggagawa sa mga small and medium-sized companies, kasama din po ang mga farming at fishing industries kasi kulang po ang tao. Walang pumapasok, pero yun nga, kapag natapos na ang kontrata ninyo, ilalabas kayo, so lalo pang nahihirapang nagkakaroon ng kakulangan sa mga manggagawa, ano? At paano po ba ito, no? Ano po ang gagawin? So ito po ay para sa mga dayuhang manggagawa na magtatapos ng 3 years, 3 taon, or 4 years and 10 months sa loob ng April 13, today, ngayong araw, hanggang December 31, 2021. So, para po sa inyo ito. Uulitin ko, ito ay para sa mga dayuhang manggagawa na magtatapos ng 3 years or yung 4 years and 10 months. Kailan? Sa loob po ng April 13 hanggang December 31, 2021. Kasama po dito ang mga dayuhang manggagawa na may natanggap na 50 days extension. Okay. So, at ang 50 days extension na yun ay magtatapos sa loob ng April 13 hanggang December 31, 2021. So, kung ikaw ay na-extend ng 50 days, tapos yung 50 days na yan ay matatapos ngayong today o kaya hanggang within December sa loob ng April 13 hanggang December 31, pasok ka po dito sa mai-extend ng 1 year. So, subalit hindi po kasama sa mabibigyan ng 1-year extension yung mga natapos ang 50 days or ang visa bago ang April 13, 2021. So, kung natapos ang visa mo or yung iyong 50 days extension before today, so kahapon natapos, pabalik, hindi ka na po kasama dito sa extension na ibibigay. So, ito po yung mga questions, no, mga tanong. Kapag natapos ang 50 days extension before April 13, hindi ba ako kasama sa 1-year extension? O kapag natapos ang working visa April 13 at hindi nabigyan ng 50 days extension, pwede ba ako i-apply ni Sadyang Nim for 1-year extension? Okay, kapag natapos ang 50 days extension o working visa mo before April 13, 2021 at hindi ka na nga na-extend ng 50 days, ano? Or kung yung 50 days mo ay natapos before April 13, 2021, hindi ka na po qualified para dito sa 1-year additional extension. Okay? Paano kung pangalawang 4 years and 10 months ko na? Bali, 9 years and 8 months na ako sa Korea under EPS system. Kasama ba ako sa pwedeng i-apply na 1 year? Kasama ba ako dito sa 1-year extension? Opo, kasama pa din po as long as mag-expired ang visa within April 13 to December 30, 21.
So, pag nandoon po, within sa period na yun nagtapos sa inyong visa, kahit pangalawang balik nyo na po, pwede pa rin po. Okay, number 3. Release po ako at looking for new work. Kapag ba nakahanap ako bagong work, pwede ba ako i-apply for 1-year extension? Kasama din po kayo sa additional 1-year extension system na ito, provided na mag-i-end ang visa mo within April 13 to December 31, 2021. So, yung period po na ito, na April 13, 2021 hanggang December 31, 2021, ay napaka-importante po para sa ating 1-year extension additional. Okay? So, pang-apat na question po, expired 3 years visa this September. Pag ba magpa-extend, uunahin nila itatak? Yung ARC, yun po ba sa ARC? Yun po, ulitin ko ha. Pang-apat na question, expired po 3 years visa this September. Pag ba magpa-extend, uunahin nila itatak sa ARC? Yun po bang 1-year automatic extension o yung 1 year and 10 months na extension para makumpleto yung 4 year and 10 months? Ang sagot po dito ay kung ano ang unang in-apply ni Sadyang Nim. Kung ano ang unang in-apply ni Sadyang Nim. Halimbawa, matatapos ang 3 years mo ngayong April 18, 2021, pero nauna ka i-apply ni Sadyang Nim ng 1 year and 10 months, so yung 1 year and 10 months po ang susundin. So, depende kung ano po yung naunang i-apply. Okay? Next. End na po ang kontrata ko sa July po, no? So, masisincere kami. Masisincere sila. Kung may extend pa ng 1 year, di po ba maapektuhan ang pagka-sincere chance ko? Pwede po kayo mai-apply ng sincere worker kahit magkaroon kayo ng 1 year additional extension. Hindi maapektuhan ng sincere status ninyo. Given, hindi po kayo magpapa-release within your period of 1 year additional extension. Okay? Pang-anim, di ba pag lumampas ka ng 5 years dito, citizen ka na, yun ang batas nila, di po ba? Kaya ginawa nilang 4 years and 10 months. Dear, hindi po, ikukorek ko to, hindi po citizenship. Hindi po ganun kadali mag-apply ng citizenship. At kapag ang baka sinasabi ninyo ay permanent residency visa. Okay? Hindi po kasi ganito. Yung ating special extension ay para sa mga dayuhang manggagawa na under ng EPS. Okay? So, still susunod pa rin po tayo kung ano yung regulation na napapaloob sa EPS. Which is hindi siya step process para makapag-apply ng permanent residency. 'Di ba? Pero kung gusto mong malaman about dito po, tumawag po sa 1345 and then press nyo yung 18 asterisk for Tagalog para mas mabigyang linaw po ang inyong katanungan kung pwede ba kayo mag-apply ng permanent residency. At yun nga, ang pag-apply din kasi ng permanent residency hindi rin po ganun kadali. So ang application doon is isa lang po to sa, ilan lang to? 1, 2, 3, 4. 4 lang po to sa napakaraming requirement. At least 5 years nga kayo dapat nandito sa Korea. At dapat proficient kayo sa language, reading, writing, and speaking. And then knowledge ng Korean culture and history. And then an interview and written test. So kung gusto niyo po mag-apply ng permanent residency, magtanong po sa immigration para sa mas malinaw na kasagutan. Okay? Number 7. Gusto ko na umuwi pag natapos ang 3 years or 4 years and 10 months visa ko. Pwede na ba ako umuwi kahit na mai-extend ako ng 1 year ng 1 year additional? Pwede po kayong umuwi kung gusto niyo. Wala pong sapilitan ang pagkakaroon ng 1 year extension. Automatic yan automatic, pero hindi po yan ibig sabihin na kapag nagkaroon ka na nito, ay hindi ka na makakalabas ng Korea for 1 year. Hindi po ganun. Kung ayaw ninyo, pwede pa rin po kayong tumuloy, umuwi according to your visa pagkatapos ng visa ninyo, no? Na 3 years or 4 years and 10 months. Okay, number 8. Paano po yung nai-apply na as sincere workers ng kanilang Sadyang Nim?
Pwede po babaguhin yun at hindi na sila palabasin ng Korea at palitan lang ng 1-year extension? Paano yung sincere worker status nila? Maapektuhan po ba? Okay, so yung mga nai-apply na ni Sadyang Nim ng 4 years and, ng sincere worker, covered pa din po kayo at para po sa mas malinaw na, na explanation, patawagin nyo yung si Sadyang Nim ninyo. Anyway, alam naman nila yan, Tumawag sa job center na malapit sa lugar ninyo para po sa mas malinaw na paliwanag. At during this 1-year extension, hindi po kayo pwede magpa-release dahil mawawala ang sincere chances ninyo kasi hindi pa po na-aprubahan implementation. Yung sinasabi natin pwede kang magpa-release pero may chance ka pa rin masincere. Hindi pa rin po siya kasi nagkapatong-patong po ang mga problema. So, hindi pa na-aprubahan, hindi pa nai-implement yung yung system na yun, ha? Kaya, stick muna tayo sa dating system, which is hindi kayo pwedeng magpalipat. Or kaya magpa-release. Alright? Depende. Kung ang dahilan ay hindi kayo, so, katulad pa rin nga po ng dati, no? So, pag magpaparelease kayo, dahil hindi nyo kasalanan, may chance pa rin po kayo. Katulad pa rin ng dating system. Okay, next. Paano yung process sa 1-year extension? Kailangan pa ba patatak ARC sa immigration or matik na basta qualified po? Sagot po doon, kahit hindi na po matatakan, pero kung gusto nyo matatakan, pumunta sa Dongsamuso, sa malapit sa inyo, na kumuha ng tinatawag na Alien Registration Certificate. Patunay na kayo po ay extended. Kasi ito pong extension, 1-year extension na to, para din tong 50 years extension, automatic. So, hindi kayo pupunta doon sa immigration para patatakan yung ARC ninyo. Hindi na kailangan. Kasi sa data ng immigration, kayo po ay extended na ng 1 year. So, yun po yun nga yung sagot sa katanungan na, automatic po ba itong extension na ito o i-apply pa ni Sadyang Nim? Sagot po, automatic po. Automatic siya. May matatanggap po kayong message pag malapit na matapos ang inyong visa. Naglalaman po ito ng patungkol dito sa yun na nga po sa extension na ito. Okay, paano kapag ayaw ako tanggapin ni Sadyang Nim? Kunwari ayaw na ni Sadyang Nim sa'yo, no? So, meron kang 1-year extension pero ayaw na ni Sadyang Nim sa'yo. Pumunta po sa pinakamalapit na job center at magtanong. And then, pwede din kayo tumawag sa HRD 15770071 and press 4 asterisk. And then, press 4 and then asterisk. Tapos, tumawag din po kayo sa, ating napakabait na staff na si Miss Catherine Lee ng Hugo Po Center. 032-431-5757. Tumawag po dun sa kanila at magtanong. And then, okay, huling question po. May balita pa po ba, may balita na po ba sa mga sincere workers na nasa Pilipinas pa rin? Wala pa rin pong balita. Kasi, huwag kayong magalit sa, sa Korean government kung bakit wala silang ginagawa. Sa tingin ninyo, wala silang ginagawa para sa mga sincere workers na nasa Pilipinas para makabalik. Ganito po kasi yun. Ang pandemic po ay hindi lang sa Korea. So, affected din po ang ibang bansa. Kaya kung ano yung mga regulations ng government sa nasabing bansa na panggagalingan ng EPS, ay malaking epekto po yun para makabalik dito yung mga sincere workers. So, unawain din po natin na hindi ganun kadali na di ba hindi naman tayo ganun kabilis or kadali na makabalik from Philippines to Korea dahil sa ganitong sitwasyon. So, yun din po, hindi po yun pwedeng panghimasukan ng Korea na dahil sincere worker ay kung ano yung regulation ninyo dyan sa bansa ay wala akong pakialam basta babalik yung mga worker na yan. Hindi po ganun. So, apektado po talaga lahat tayo. So, I hope po maunawaan at mag-antay pa lang pa po sa mga update regarding din nga din po doon sa mga sincere worker na kailan ba sila makakapasok sa Korea ulit. Okay po, so
for now, yun lamang po ang ating information. And I hope may mga share ako sa inyo na makakatulong sa inyo. At ang mga questions po na papala ito ay nakuha ko to doon sa ating, yung sa Monajang EPS page, na sinabi ko mag-post kayo ng mga questions. So, dito ko na po siya sinagot. And kung nakakuha na nga po kayo ng mga impormasyon na to, I hope na i-share ninyo sa inyong mga kasama at mga kaibigan para mas marami pa po ang makaalam ng bagong impormasyon na ito. So anyhow po, para sa mga ma-extend ng 1 year extension, congratulations, and congratulations din po kung hindi kayo na-extend. Anyhow, pag makakauwi po kayo ng Pilipinas, makikita nyo na inyong family. Okay po? Maraming salamat. Yogi Kajimnida.